Lithuania unbeaten. Brasdeikis puts it up. Ngayong nagtapos na ang Gilas campaign, the next best thing is to watch Team USA. It's always a big deal when the USA... At sa mga naghahanap ng live streaming, ay pakicheck lang po sa ating description box and click the link to watch Team USA versus Lithuania live. Isa sa mga inaabangan sa Team USA ay si Austin Reeves, na fans favorite ng Pilipinas. And it is expected na pahihirapan ng Lithuania ang USA at wala ng easy win para sa mga big stars ng NBA. Susubukang pigilan ng Lithuania ang spotless campaign ng Team USA. Pero ang tanong, kakayanin kaya ng Lithuania ang Team USA composed of all NBA players? Well, against Montenegro ay nahirapan ang Team USA at na-exposed ang kanilang mga weaknesses. Game time is 8 p.m. Philippine time. Pero bago yan, ay pag-uusapan muna natin ang mga ganap sa Gilas. Regardless of what happened between the time I was appointed and today, I said judge us by performance. And obviously we did not perform. We didn't perform, and like I said the last game, I take full accountability. And because of that, I think it is time for me to step aside. I hate using the word resign because I'm not a quitter. Dahil sa ating lopsided win over China, ay naungusan natin sila sa ranking at nakuha natin ang rank number 24 out of 32 teams after the classification round. And that means buhay pa ang Olympic dreams ng Gilas Pilipinas at makakalaro tayo sa Olympic qualifying tournament kasama ang mga rank 21, 22, and 23 teams. Very crucial ang ating panalo sa China dahil napakalaki ng lamang natin at meron pa tayong isa pang pagkakataon na mag-qualify sa Paris Olympics. Sana the same team pa rin ang maglalaro with a new coach. Well, kung akala nyo natapos na ang Gilas, well, basketball never stops. Ngayong September ay magbabalik muli ang Gilas at maglalaro sa Asian Games. And it is expected na maraming mga players na naman ang mag-beg off, especially the B-League players. Kaya very important kung sino ang papalit kay Coach Chot Reyes. Pero who knows? Depende yan sa plano ng SBP. And for sure, merong pagbabago dahil wala na si Chot Reyes. Pero one thing for sure ay wala ng Jordan Clarkson. Pero si Justin Brownlee naman ang maglalaro. If that happens, it is imperative na si Coach Tim Cone ang magko-coach dahil I cannot imagine Justin Brownlee playing under a coach not named Tim Cone. And thanks to a big win over China. At sa malaking panalong ito ng Gilas kontra China, nakasakay sila sa huling bus patungo sa Olympic qualifiers. Dahil sa mga close games sa group phase na kinabibilangan ng matagumpay na panalo kontra China, natamo ng Gilas Pilipinas ang pwesto para sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Inilabas ng FIBA ang mga ranking para sa classification round kung saan natapos ang Pilipinas sa pang-24 na pwesto. May 1-4 win-loss record. Sapat na para makasiguro ng pwesto sa Olympic qualifiers sa susunod na taon. Ito ay bunga ng kanilang tagumpay na 96-75 kontra sa matagal ng rival na China. At base sa FIBA rankings, nakapasok ang Gilas sa ika-4 at huling tier para sa Olympic qualifying tournament na tinatawag na 16 following next best ranked teams category, kung saan kasama ang 16 na koponan na hindi nakakuha ng pwesto sa Olympics mula sa World Cup. Ayon sa FIBA, nagtapos ang Pilipinas sa ika-13th na rank sa mga koponang hindi nakasecure ng direct qualification para sa 2024 Olympics at nagbibigay ng isa pang pagkakataon sa Gilas na makapasok sa Paris Olympics sa pamamagitan ng Olympic qualifying tournament. Ang mga close games ng Gilas sa first round
kasama na ang malaking panalo kontra sa China, ay tumulong sa ating national team na makakuha ng pwesto para sa Olympic qualifying tournament. Matapos pamunuan ng South Sudan ang Group M ng classification round na may 3-2 win-loss mark, nagtapos ang Pilipinas sa parehong pwesto kasama ang Angola at China na may 1-4 win-loss records. Gayunpaman, ang koponang host ay nakuha ang ikalawang pwesto dahil sa kanilang 21-point differential, kumpara sa -42 ng Angola and -94 ng China. Sa kakaibang paraan, nakapasok ang Gilas sa Olympic qualifiers bilang ika-24th na rank na may 1-4 record, habang ang Mexico ay ang ika-25 sa kabila ng 2-3 na record. At bakit ganito ang nangyari? Ito ay dahil nagtapos ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group M, habang ang Mexico ay nagtapos ng ikatlong pwesto sa Group N. Ang pagtatapos na ito ay nagtiyak na may pwesto ang Gilas sa ika-21, 22, 23 o 24 na pwesto as the second placers in each of the 4 groups of the classification round. Nagtapos ang Pilipinas sa ika-24th na pwesto, ang nag-iisang koponan na may 1-4 win-loss record sa mga pangalawang pumwesto, kabilang ang Finland, New Zealand, and Lebanon. Ngunit, mas matindi ang competition sa Olympic qualifying tournament dahil makakatapat ng Gilas ang iba't ibang mga koponan mula sa iba't ibang kontinente, kabilang ang Europe, Africa, and America. Gayunpaman, ang pagtatapos na ika-24 na pwesto ay lubos na mas maganda kaysa sa kampanya noong 2019 kung saan ang Gilas Pilipinas ay nagtapos na panghuli sa unang torneyong may 32 teams. At sa pagtotoo sa darating na Olympic qualifying tournament, mas pagtutuunan ng pansin ng Gilas ang mas makabago at mas mataas na antas ng competition. Sa Olympic qualifying tournament, magkakaroon ang koponan ng pagkakataon na makipaglaban sa mga koponan mula sa mga iba't ibang mga kontinente tulad ng Europe, Africa, and America. Ito ay isang pagsubok na magbibigay daan sa mga manlalaro ng Gilas na patunayan ang kanilang husay at kahandaan sa pandaigdigang entablado. Ngunit, sa kabila ng mas matinding competition, hindi matatawaran ang kahalagahan ng pagkakamit ng ika-24 na pwesto para sa Gilas Pilipinas. Ito ay isang pagkilala sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon sa larangan ng basketball at nagpapakita na ang koponan ay patuloy na naglalakbay tungo sa mas mataas na tagumpay. Hindi lamang ito isang pagkakataon na makalaban ang mga pinakamahusay na koponan sa buong mundo, kundi pati na rin isang pagkakataon na patunayan ang kanilang sarili sa harap ng worldwide audience. At ang kampanya ng Gilas noong 2019 kung saan sila ay nagtapos sa panghuli sa isang torneyong may 32 teams, ang pagiging ika-24 ay isang malinaw na pag-angat. Ipinapakita nito na ang Gilas Pilipinas ay patuloy na nagpapabuti at nakikipagsabayan sa mga mas maraming mga elite na teams. Ang kanilang tagumpay sa classification round ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng competition at nagbibigay inspirasyon sa mga manlalaro at tagahanga na patuloy na sumusuporta sa koponan sa kanilang paglalakbay sa pandaigdigang entablado ng basketball. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.